Welcome to Donmar TV News Channel. Actually, hindi si Bongbong Marcos ang politiko na unang in-interview ni Tony Gonzaga. Marami-rami na rin eh. At kasama doon si Leni Robredo, si VP Leni Robredo. Na-interview din niya si Mark Villar, si Secretary Arto Galde, si Isko Moreno, at si Grace po. Marami pa iba. Kumbaga natutuwa nga tayo na si Tony Gonzaga ay mula sa pagiging host ng mga entertainment shows, nagkon siya eh. Para siyang ang tawag doon eh, para siyang naging flexible ngayon, ano? At pinapasok niya yung mundo ng politika to eh. Pero hindi yung talagang politika eh, yung ibang anggulo nung ini-interview niya ang kanyang pinipiga. Kumbaga yung hindi para ikampanya ang sino man, ano? Ang dami naman na niya in-interview. Ngayon, nung in-interview niya si Bongbong Marcos, talagang ibang klase talaga yung pangalang Marcos eh, no? Pagka narinig ng iba yung yung pangalang Bongbong Marcos o kaya Imelda Marcos o Ferdinand Marcos, talagang nabubuhay yung galit sa dibdib ng ibang mga tao eh. Halimbawa lang, yung mga, ako kung po pwede nga lang, kung magkakaroon ng pagkakataon, gusto kong mag-aral yung anak ko sa Ateneo eh. Pero pag naririnig mo yung mga statement ng Ateneo na dapat daw interviewin din ni Consi yung mga biktima ng martial law, tapos parang si Tony Gonzaga daw kesyo nagagamit para sa pag revise ng kasaysayan. Sumasakit ang ulo ko dun sa ganung mga statement. Pwede ba namang lahat na lang ng gusto nyo lang ang masusunod? Hindi nga. Kung galit kayo sa mga Marcos, di wag yung panoorin. Dali-dali naman. Kung galit kayo sa nag-interview kay kay Bongbong dahil lang sa merong nag-interview ng other side o yung lighter side ng ni Bongbong, nagalit kayo. Di wag yung panoorin para hindi kayo nabubusit. Sa kadami-dami namang ito kadami-dami ng mga galit sa Marcos na nagba-vlog din eh. Di ba natan nyo rin si Bongbong? Napakadali naman Napaka, ano kayo eh. Ano? Pwede ba namang, yung kayo na lang ang masusunod sa bayang ito? Pwede ba naman yon? Kaya kayo, pinagmamalaki ninyong kayo para sa demokrasya. Galit kayo sa diktador. Tapos kayo naman ang gustong magdikta ng mga tinamaan kayo ng magaling. Abwisit kayo eh. Di ba? Ito, gusto ninyo ang demokrasya. Sabi nyo, galit kayo sa diktador. O, di ba? Tama naman yun eh. Masama naman talaga yung one-man rule na magdidikta, dikta, dikta, dikta. Masama yun eh sa isang bansa eh. Ngayon, nakarinig lang kayo ng iba, nagagalit kayo, gusto niyo ang masusunod lang kayo. Mga tinamaan kayo ng magaling, lumapit-lapit nga kayo dito. Imbis na mag-go all day supermart na lang ako sa no mo all home Nakakabusit kayo eh. Ano naman ang kasalanan sa inyo ni Tony Gonzaga? Nung in-interview si Leni Robredo, okay lang. Ang galing naman ni Leni Robredo, ni Tony Gonzaga. In-interview si Leni Robredo. Nung in-interview si Bongbong Marcos, para kayong kinagat sa leeg ni Dracula. Galit na galit kayo. Mga ano kayo eh. Oo pwede. Uulitin ko lang Uulitin ko lang. Kung gusto ninyong masapawan kung ano man yung sinabi ni Bongbong Marcos doon kay Tony Gonzaga, na balita ko nakaka-4 na milyong views na. Kung gusto niyo masapawan yon, tawagin niyo yung lahat ng mga dilawan o kaya yung mga magagaling na celebrity na lahat na lang ng issue sa bansa ito pinapatulan. Pa-interview niyo naman yung mga bata niyo. Pa-interview niyo para pantayan laban. Di ba? Kaya nga mula doon, mula sa mga lumalabas na interview,
ano ba, in-interview yung mga bata nyo o kalaban nyo, hindi, hayaan nyo magdesisyon ng bayan. Pagalingan na lang ng interview, saka ba't kayo nakikialam, di nyo naman channel yun. Hindi nga ABS-CBN yung ginamit ni Tony Gonzaga eh. Tony Gonzaga channel yun eh. E di magtayo din kayo ng channel. Gusto, bibigyan kayo channel na bag eh. Itong misis ko, nakarinig lang ng channel na bag eh. Hindi ba? Nakakabusit. Ulitin ko lang, ako mataas ang respeto ko sa mga taga-Ateneo. Unang-una, dahil magagaling kayo mag-English. Mahina ako sa English eh. Pagka mga Atenista, Aneo. Libs ako dyan eh. Uulitin ko, pag may pagkakataon, nung lalo ng araw na marami, napapasok ko eh, nakukumbida pa ako dyan sa Ateneo. Alam niyo naman to, kahit na small time lang tong Katunyang dyan eh. Kung saan-saan ako nag-aral, tapos nag-i-speaker ako dyan sa Ateneo eh. Iba to, pero minsan, pagka pinasok na, yung pagka, para sinasaniban kayo ng holier than thou dyan na kayo lang ang matino, kayo lang ang magaling, kayo lang ang matalino. Pagka ganun, nakakabusit. Nakakabusit. Kung galit kayo kay Marcos, okay lang. Okay lang. Wag niyo na idama yung ibang tao sa galit niyo. Kung halimbawa, meron kayong kamag-anak na nabiktima ng martial law, masisisi ko ba kayo? Halimbawa, talaga namang may pang-aabuso ng martial law eh. Meron. Sino ba nagsabing walang pang-abuso ng martial law? Meron, marami. Mga militar ng abuso, totoo. Pero, yung mga hindi naman naabuso ng martial law, ba't gusto niya magalit din kay Marcos? Kalimbawa, yung ibang mga kababayan ko sa Nueva Ecija, pag tinanong mo, hindi, panahon namin, maganda yung buhay, tahimik, ligtas, safe, disiplinado yung mga tao, ba't pati yun na pinipilit yung magalit kay Marcos? Naniniwala silang magaling si Marcos eh. Edi kung biktima kayo ni Marcos, okay lang din yun. Kung biktima kayo ng martial law, okay yun. Kayo, nakaka-hybrid kayo. Ako, gusto ko na kayong patulan. Doon tayo sa, dyan ihanapin mo. Ako ang totoo nun, hindi naman ako naaawa kay Tony. Dahil ba't naaawa kay Tony? Dahil pera nun. Nabubusit lang ako sa mga nabubusit sa kanya. Pero hindi ko sinasabing maging mabait kayo kay Marcos kung galit kayo. Hindi ko sasabihin nyo. Okay lang yung galit nyo, pamalagiin nyo. Kung natutuwa kayo habang kayo nagagalit. Kung gumagaan ang pakiramdam nyo pagka nagagalit kayo kay Marcos, okay lang. Pero kung ang gagawin ninyo, pati yung isang tao na ginagawa lang yung trabaho niya, si Tony. Fernando pre, hindi ka ba nanonood ng vlog ko? Na-interview ko na nga si BBM eh. Kayo naman porket hindi Gonzaga apelido ko, hindi nyo naman nakikisali pa kayo dito eh. Pati tuloy sa'yo, nabubusit na rin ako eh. Hindi ka naman nanonood sa vlog ko. Haba kaya interview ko kay Bongbong? 1 oras. Saka kahit sino, kung sino magpa-interview sa akin pagka available naman eh, interviewin ko din yan. Yun namang mga iba dyan na pinagtatanggol pa yung martial law, nasa sa inyo din yun. Pero ako, gusto kong sabihin sa inyo, meron talagang pang-aabuso. Pero hindi lahat ng pang-aabuso pwede mong ibintang dun sa ulo. Yung kasing pang-aabuso, nasa sa tao yan eh. Maniwala kayo, yung gwardiya nga lang eh. Dahil may baril eh. Gwardiya lang yun ha. Hindi pa martial law, may baril. Pag binigyan mo ng kapangyarihan ng isang tao, lalo na kung meron siyang baril, prone to abuse yun eh. Prone sa abuse yun. Kaya, hindi naman pwedeng may nang abusong isa o dalawa. Ang sisisihin mo na yung presidente. Ganun din. Panahon ni, make no mistake nung panahon ni si Mrs. Cory Aquino, napakabait po sa akin yan.
si Mrs. Cory Aquino, si Pangulong Cory Aquino. Napakabait po sa akin yan. Pero, meron bang pang-aabuso nung panahon niya? Meron. Pero kasalanan ba niya yun? Hindi. Oh, oh, 'di ba? Kasalanan ba niya 'yon? Oh, yun ba, yung Mindiola Massacre, o merong napatay na mga magsasaka doon panahon ni Cory Aquino, ni Pangulong ko, kasalanan ba ni Cory Aquino 'yon? Hindi. Hindi kasalanan. Kasalanan nung mga abusong mga pulis na nando doon. 'Di ba? O panahon ni Pangulong Duterte, oh, may mga pang-aabuso, napakarami, marami. Oh, kasalanan ba niya lahat 'yon? Meron siguro siyang kasalanan, pero hindi niya kasalanan lahat 'yon. Kasi anong nangyari, meron lang pinatid lang yung isang estudyante doon sa San Mariano East Elementary School. Kasalanan na ba ni Marcos yun? Nadapa, nangudngud lang yung bata. Lahat na lang isinisi ano. Anyway, magandang, ayun, yun yung sinasabi natin, ano. So, ah, sabihin ko sana, chill lang kayo, pero ako nabubusit no? Pero chill lang tayo. Ayan, at least nawawala na yung pagkainis ko. O, kung lahat po ng klase ng kapangyarihan ay maaaring abusuhin, depende po sa binigyan ng kapangyarihan. Okay? Lahat ng klase ng kapangyarihan. Kaya talagang, ang sabi nga with great powers comes great responsibilities. Tayo may kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan nating lahat? Kapangyarihan natin ng social media. Ikaw na may social media ka, pwede mong gamitin ang kapangyarihan mo na yan sa kabutihan. Ano ginagawa ng iba? Nang i-scam. Ginagamit yung social. Kapangyarihan yan So, lahat ng kapangyarihan pwedeng abusuhin. Kaya yung kapangyarihan dapat iniingatan yan Huwag kang hingi ng bato kay Ding. Darna. Okay? So, respetuhan tayo. Kung galit kayo, okay, galit kayo. Pero yung aaglahiin yung isang tao dahil hindi natapat sa gusto nyo yung kaniyang ginawa o kanilang ginawa, hindi tama yon. Ayaw nyo ng diktador, kayo diktador, mga bullshit kayo.